Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa United Arab Emirates matapos mabigyan ng clemency ang mahigit 100 Pilipino na nakakulong doon. Pamahalaan nakatutok sa kapakanan ng mga Pinoy sa Myanmar at Thailand matapos tumama ang malakas na lindol sa dalawang bansa. Investigasyon sa bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan nagpapatuloy. Produksyon ng asukal sa bansa inaasahang lalakas dahil sa 10 bilyong pisong pondong inilaan para sa mga proyekto ng Agriculture Department. At military-to-military cooperation ng Amerika at Pilipinas mas pinalakas pa sa pagbisita sa bansa ni US Defense Secretary Pete Hegseth. Una sa ating mga balita, lubos-lubos ang pasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates kasunod ng pagbibigay ng clemency sa higit 100 Pilipinong nakakulong doon. Ayon kay Pangulong Marcos, refleksyon ito ng matibay na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinatawad ng Pangulo ng United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ang 115 Pilipino na nakapiit sa UAE. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., direktang nakipag-ugnayan ng Embahada ng UAE sa Department of Foreign Affairs, Office of the Middle East and African Affairs para ipaalam ang pagpapalaya at magandang balita sa harap ng pagunita ng Ramadan. Matatanda ang nakaraang taon sa pagdiriwang ng Idil Adha. 143 Pilipino ang pinalaya, habang 220 Pilipino rin ang binigyan ng pardon sa pambansang pagdiriwang ng UAE. Ipinaabot ni Pangulong Marcos ang taos-pusong pasasalamat ng Pilipinas sa pamahalaan ng UAE. Refleksyon niya ito ng espesyal na partnership at matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Salamin ng pagkakaibigan at respeto ni Pangulong Marcos at Sheikh Mohammed sa isa't isa, at pagpapakita rin ng pagpapahalaga ng pamahalaan ng UAE sa halos 1 milyong Pilipino na naninirahan sa naturang bansa. Pinuri ni Pangulong Marcos ang malasakit ng UAE na naging tulay para mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga nahatulang Pinoy na makapagbagong buhay at muling makapiling ang kanilang mga pamilya na ilang taon na nilang hindi nakikita. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at UAE na nagsisiguro na ang kabutihang loob na ipinamalas ng UAE ay magbibigay daan para sa patuloy na kooperasyon, pag-unawa at paggalang ng dalawang bansa sa isa't isa sa mga darating pang taon. Matatanda ang noong November 2024, lumipad patungo ng UAE si Pangulong Marcos para sa isang working visit. Dito napagtibay ang ilang bilateral agreement na tumutugon sa legal cooperation, pagtataguyod sa malinis na kuryente, artificial intelligence at pagpapayabong ng digital economy. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa kapakanan ng ating mga kababayan sa mga bansang Myanmar at Thailand matapos na tumama ang malakas na lindol sa dalawang bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Makikita sa video na ito ang gumuguhong skyscraper sa Myanmar matapos tumama ng 7.7 at 6.4 magnitude earthquake nitong Biyernes. Dali-dali nagsitakbuhan ng mga tao mula sa construction site ng itinatayusan ng gusali. Nabalot ng usok ang paligid mula sa debris ng gumuguhong gusali. Oh my God! Sa
Sa isa pang bidyong ng viral sa Myanmar, tumatagas na ang tubig mula sa ituktok ng gusali dahil sa lakas ng lindol. Tila hindi na malaman ng mga tao na nagsilabasan na sa kalsada kung saan tutungo dahil sa kabi-kabilang pagguho ng mga gusali sa paligid. Karga-karga na ng ina ang kanyang anak para mabilisang mailikas mula sa tila domino effect na pagguho ng mga establishmento. Nagsitumbahan na rin ang mga motorsiklo dahil sa lakas ng pagyanig. Bukod sa Myanmar, lubhari na pinsala ang Bangkok, Thailand sa lakas ng lindol. Ayon sa source ng PTV sa Myanmar, maayos na ang sitwasyon sa Yangon, ngunit wala pa rin kuryente sa lugar hanggang ngayon. Hirap din aniya makontak ang mga tao sa Mandalay, Tatkone, Naipitaw at ilan pang mga karatig lugar dahil naputol ang communication line dito. Base sa huling ulat ng United Nations, mahigit 1,600 individual na ang nasawi sa lindol sa Myanmar, habang umabot na rin sa 1,000 ang sugatan. Daang-daang individual naman ang natrap sa loob ng mga gusali. 4 na Pinoy naman ang unaccounted sa Myanmar na kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs, habang wala namang Pinoy ang naitalang nasawi sa Thailand. Sinisikap na ng pamahalaan ng Pilipinas na magbigay ng humanitarian aid sa Myanmar. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Tinawag na fake news ng Philippine Embassy sa Thailand ang ulat na may nasawing Pilipino sa lindol sa naturang bansa. Nakahanda rin ang Pilipinas na magpaabot ng tulong sa Thailand. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hindi totoo yan at all. Walang nasaktan, lalo na walang namatay. Ito ang nilinaw ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service matapos na mapaulat na may mga nasawing Pilipino sa Thailand kasunod ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Hinimok ng Ambassador ang mga Pilipino na huwag nang magpakalat ng fake news na dadagdag pa sa pag-aalala ng mga Pilipinong nakasubaybay sa kalagayan ng kanilang mga kapamilya o kamag-anak na nagtatrabaho sa Thailand. Nagpahayag naman ng pakikiisa ang opisyal sa bansang Thailand sa trahedya at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa mga opisyal sa naturang bansa para makapagbigay ng tulong ang Pilipinas. I already reached out to government authorities here at tinatanong ko kung ano ba ang maitutulong ng Pilipinas because ang Pilipinas ay handang tumulong kung ano man ang maitutulong natin. Sa kasalukuyan, nasa 40,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Thailand. Karamihan sa kanila ay mga English teacher. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Sa ating balita sa labas ng bansa, inalis na ang tsunami warning sa Tonga, Hawaii. Unang tumama ang magnitude 7.1 na lindol kaninang madaling araw. Ito'y may lalim na 29 kilometers. Matapos ang isang oras, muling tumama ang magnitude 6.1 na lindol sa kaparehong lugar. Wala namang nasaktan o nasirang ari-arian. Na-upgrade na ang lindol sa magnitude 7.3. Maririnig naman sa sirens pasado alauna, 18 na madaling araw. Nagsibalik na rin sa kanilang mga tahanan ang mga lumikas na residente. Samantala, walang nakataas na tsunami alert sa Pilipinas matapos ang nangyaring magnitude 7.3 na lindol sa Tonga, Hawaii. Una nang napaulat na posible ang tsunami sa layong 300 kilometers ng karagatan mula sa sentro ng lindol. Ayon sa PHIVOLCS, walang banta ng tsunami sa bansa. Bumuhos ang tulong mula sa iba't ibang bansa matapos yanigin ng 7.7 magnitude na lindol ang Myanmar at Thailand nitong Biyernes. Kaugnay niyan, agad na nagsagawa ng interagency meeting ang Office of Civil Defense kasama ang NDRRMC, DOH at iba pang mga government agencies para magpaabot ng humanitarian assistance sa dalawang bansa. Kabilang narito ang deployment sa 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team, K9 units para sa search and rescue, mobile generator, solar-powered lights at tents. Nakatakda ng i-deploy bukas, April 1, ang mga tulong at manatili ang responde ng Pilipinas sa Myanmar ng 2 linggo. Nanawagan naman ang OCD sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa Myanmar at Thailand na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Yangon sa Myanmar at Embassy sa Thailand.
Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan na ikinasawi ng dalawa nitong sakay. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan sa Balitang Pambansa. Dali-dali raw na lumapit ang mga residenteng yan sa bumagsak na Cessna plane dito sa Lingayen, Pangasinan kahapon para tulungan ang dalawang sakay nito. Angat namin yan, yung eroplano. Pagkaangat, hanggang walang gustong papasok. Akong pumasok dyan, nabot nila yung spine bolt. Di na ako nagdalawang isip dahil buhay na po yung dyan, nakasalalay. Ayon sa Lingayen Municipal Police Station, agad na isinugod sa Lingayen District Hospital ang 31-year-old na piloto at 25-year-old na student pilot pero idiniklara rin silang dead on arrival. Batay pa sa investigasyon, bumagsak ang eroplano sa Libsong East ilang minuto matapos mag-take off sa Lingayen Airport. Ayon sa pag-iimbestiga po natin ay kata-touchdown lang daw niya doon sa airport. And then nung hindi nagtagal, nung bigla itong bumagsak doon sa may parte ng Libsong East. Pang-10 touchdown na daw na yun. At last na sana, panghuli na sana na touchdown yan. Then tuluyan na siyang bababa nung nangyari. Wala namang napaulat na ibang nasaktan sa open area na pinagbagsakan ng eroplano. Nakipag-ugnayan na rin ang kapulisan sa PNP Aviation Group at Civil Aviation Authority of the Philippines para matukoy ang sanhi ng aksidente. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan City, Pangasinan, ito si Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagkakaisa ngayong pagdiriwang ng Idil Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakikisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw, March 31. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din ito na sana'y makapagbigay inspirasyon ng pinagdiriwang na okasyon para mas maipaabot pa ng bawat isa ang pagsisilbi, makatulong sa mga nangangailangan at makatulong na matagpuan ang kagalakang hinahanap ng bawat isa. Sa pamamagitan lamang din anya ng pamumuhay ng may malasakit, mararamdaman kung ano ang ninanais ni Prophet Muhammad na makamit natin at ito ay ang isang buhay na may pagmamahal at pagkakasundo na dapat maghari sa lahat. Dagdag ng Pangulo na ang pagdiriwang ngayong araw ng Festival of Breaking the Fast ay isa rin testamento ng ating kagustuhang maipakalat ang pakikipagkapwa-tao, mapalakas ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya, ganun din ang pagkakaisa. Sana din ay sa Pangulo ay may pagpatuloy ang kabutiang asal ng pagsiserbisyo at pananalig upang maipalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Hindi rin niya dapat malimutan ang responsibilidad ng bawat isa at ang pagpapakita ng kabutihan ay magsilbing daan para sa isang komunidad na nagsasama-sama patungo sa pagsulong. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nagbahagi ng ilang good news ang Malacanang patungkol sa programa para matiyak ang seguridad sa mga paliparan, programa sa pabahay at iba pa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Umarangkada na ang pilot testing ng Advanced Passenger Information System o APIS ng Bureau of Immigration. Ayon sa palasyo, alinsunod ito sa pagpapaigting ng seguridad sa paliparan at pagsusulong ng digitalization. Sa ngayon, sinimulan na ng BI ang pilot testing sa mga pangunahing airline. Nakipag-ugnayan na rin ang BI sa Interpol para tiyaking konektado ang APIS sa Global Security Watch List nang maantabayanan ng posibleng mga banta. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ng i-turnover ang 4 na 5-story building na housing project ng pamahalaan sa People's Ville sa Davao City. Kabilang ito sa 72 housing projects doon para sa may 7,200 pamilya. Inaasahang makapagbibigay ng benepisyo ito sa 7,200 pamilyang naninirahan malapit sa danger zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City.
Marerecover na ng pamahalaan ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralan na kabilang sa na-flag down dahil sa umano'y maanumalyang senior high school voucher program. Sa ngayon, 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para makapag-avail ng voucher program ang hinahabol ng Education Department. Naimbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Pinatututukan naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Information and Communications Technology ang pagtugon sa pagtaas ng cyber attacks sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, nais ng Pangulo na paigtingin ng DICT ang internet connectivity para mapagbuti ang cyberspace sa bansa. Kailangan din daw i-update ang mga hakbang at regulasyon ng gobyerno para labanan ang mga banta sa cyberspace. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa mga lokal na otoridad para i-monitor at tiyakin ang maayos na kapakanan ng overseas Filipinos na naaresto at na-detain sa Qatar dahil sa illegal assembly. Nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Doha para ibigay ang tulong sa mga apektadong OFW. Sa naunang pahayag kamakailan, tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang tulong sa mga OFW. Nagpaalala rin si Secretary Kakdak sa mga OFW na palaging sumunod at rumispeto sa batas ng kanilang host country. Partikular ang tungkol sa public gatherings at pagpapahayag ng kanilang political views. Hinihintay pa ng Philippine Coast Guard ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa floating barrier na inilagay ng China sa Bao de Masinloc. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Wala pang utos mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang mga floating barriers na muling ikinabit ng China sa Bao de Masinloc. Nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose, pero tiwala po tayo sa ating Coast Guard, sa ating sa DND po, sa kanilang magiging desisyon patungkol po dito. Kung matatandaan, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating barriers noong una itong inilagay ng China. Pagkatapos ng isinagawang resupply mission at Joint Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, iniulat ng PCG na muling naglagay ng floating barriers ang Chinese Maritime Militia upang hadlangan ang pagpasok ng mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino sa Bao de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Maliban sa 7 barko ng China Coast Guard, kabilang ang 3 inflatable boat, 2 barko at 1 helicopter ng People's Liberation Army, namataan din ang 2 dambuhalang Chinese warships sa loob ng Panatag Shoal. We also documented the presence of 2 Chinese maritime militia inside the shoal of Bao de Masinloc last 24 March when we did an MDA flight using the BFAR aircraft. We believe that those 2 Chinese maritime militia inside the shoal are the vessels that are responsible in laying those floating barrier that we also documented at the southeast entrance of Bao de Masinloc. Nakahanda naman ang PCG sa kung anong magiging utos ng Pangulo. Bagamat mayroon ng binabalangkas na plano, hindi pa ito maaaring isiwalat ngayon sa publiko. Ang pag-install ng floating barrier ng Chinese government is dependent on the presence of Philippine government vessels. Kapag namataan nila na mayroong mataas na bilang ng mangingisdang Pilipino, at the same time mayroong bilang ng Philippine Coast Guard and BFAR vessels na sumasama sa Filipino fishing boats, nag-initiative sila na maglagay ng barrier. No? But again, as to the intention of the government about what are we going to do with this barrier is an operational detail. Sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagpapanatili ng presensya ng mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal, pagsusupply ng mga kailangan ng mga mangingisda at pagbibigay seguridad sa mga ito. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mga paghahanda para sa pagsasailalim ng EDSA sa rehabilitasyon. Tinatapos na operasyon ng EDSA Busway
mananatili sa kabila ng rehabilitasyon. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV Live. Gab. Alam, nasa pinal na ng ilang ahensya ng pamahalaan ang paghahanda para sa EDSA rehabilitation ayon niya sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahang magsusumite ngayong araw ang mga local government unit ng kanilang mga mungkahi. May mga koordinasyon na din ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal kung paano nila pagagaanin ang bigat ng trapiko habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng EDSA. Mananatili ring operational ang EDSA busway sa kabuuan ng rehab at inaasahang aabutin na 1.5 taon bago matapos ang proyekto, kung saan sinabi ni Dizon na mayroon ng nakalaang pondo para dito. Alang sa mga oras na ito ngayong araw ng Lunes at inaasahan din na rush hour, kahit na may mga kababayan tayong nag-file ng kanilang leave para sulitin ang long weekend, ay nananatiling maluwag ang magkabilang lane ng EDSA dito sa bahagi ng Quezon Avenue dito sa Quezon City. At yan muna, latest balik si Alan. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Maglalaan ng 10 bilyong piso ang Department of Agriculture para sa pagpapatayo ng mga solar-powered irrigation system at soil rejuvenation. Alinsunod yan sa pakikipagpulong ng DA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pinaghahandaang mga proyekto ng kagawaran sa susunod na 3 taon. Nasa 160,000 hektarya ng sugarcane plantation ang kayang patubigan ng 16,000 units ng solar-powered irrigation with shallow tubed wells. Nakahanay na rin sa mga proyekto ang soil rejuvenation kung saan magsasagawa ng massive liming sa ilang sakahan para mapababa ang soil acidity. Posibleng masimulan ang soil rejuvenation sa Oktubre kung sakaling lumabas na ang pondo para rito. Maaring madagdagan ng nasa 180,000 metrikong tonelada ang produksyon ng asukal sa bansa kapag nasimulan na ang solar-powered irrigation system at soil rejuvenation na makatutulong sa pagpapababa ng dependency ng bansa sa imported na asukal. A little over a third of the whole industry. And the net result of this would probably be a yield increase of about 7.7 billion pesos a year. Also, we also proposed a soil rejuvenation program, taking into consideration that most of the farms in Batangas and in Tarlac have a very low pH level of only 4.5. It's highly acidic. Nagpaplano ang National Food Authority o NFA na bumili ng halos 880,000 metric tons ng palay ngayong taon. Tugon ito ng ahensya para maabot ang kanilang commitment na panatilihin ang minimum reserve na higit sa 500,000 metric tons ng palay na magagamit ng 15 araw. Batay sa tala ng NFA ngayong Pebrero, nasa higit 300,000 metric tons o 8 milyong bags na ang kanilang stocks ng palay na sasapat sa 8 araw na gamitan. Samantala, nagpaplano rin ang ahensya na bumili ng 70 bagong trucks ngayong taon at karagdagang 150 trucks sa taong 2026. Na-turnover na ang Tigtabon Community Port sa Zamboanga City. Nasa 5,000 residente ang inaasang may kinabang sa pantalan. May balitang pambansa si Myra Espino ng PTV Zamboanga. Opisyal nang na-turnover ng Department of Transportation ang Tigtabon Community Port, isang proyekto na magpapalakas sa connectivity at ekonomiya ng Barangay Tigtabon sa Zamboanga City. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, mahalaga ang papel ng Zamboanga sa maritime economy, lalo na sa agar-agar production kung saan ito ang nangunguna sa bansa. Dito po, napakaganda, napakabago, napakatibay. Kahit na siguro anong bagyo, hindi masisira itong puertong ito. Kasabay nito, tiniyak ni Dizon na 7 pang pantalan ang ipapatayo sa Zamboanga bago matapos ang termino ng administrasyon. Kami po, hindi po kami nagbibitaw ng salita ng ganong kadali. Pag binitawan po namin ang salita, sisiguraduhin po namin na magkakatotoo sa tulong ng inyong mga leader. At sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, mangyayari po ang lahat ng ito.
Ang bagong pantalan ay mapapakinabangan ng humigit kumulang 5,000 residente at magiging simbolo ng pag-unlad at mas matibay na kinabukasan para sa mga baybaying komunidad. Patuloy ang suporta ng gobyerno sa maritime industry ng Zamboanga na inaasahang magdadala ng mas maraming oportunidad para sa hinaharap. Mula sa PIA Zamboanga, Myra Espinosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Myra Espinosa ng PIA Zamboanga. Samantala, ang mga kababaihan ng Tagbina sa Surigao del Sur sumailalim sa paghasanay ng TESDA sa pananahi. May balitang pambansa si Nida Grace Barcena ng PIA Surigao del Sur. 25 kababaihan mula sa iba't ibang barangay ng Tagbina ang matagumpay na nakapagtapos ng dressmaking training sa ilalim ng programa ng TESDA katuwang ang lokal na pamahalaan. Ang pagsasanay ay sinasagawa kamakailan lang sa bayan ng Tagbina kung saan layunin nitong mabigyan ng sapat na kasanayan ang mga kababaihan upang magkaroon sila ng hanap buhay at makatulong sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag ni Chief Glenn Lazaro ng LGU Tagbina Special Programs Division na ang programa ay nagturo sa mga kalahok ng mahalagang estratehiya sa pananahi na magbubukas rin ng oportunidad para sa kanilang kabuhayan at kaunlaran. Patuloy ding binigyan ng prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga pangmatagalang programang pangkabuhayan lalo na para sa mga kababaihan sa komunidad. Ako kaya akong kalipay nga naka-apil ako ng training o dugang kahibalo o income usab sa among panginabuhian labi na sa mga kababaihan diri sa among lugar. Ang TESDA at ang lokal na pamahalaan ng Tagbina ay patuloy na nagtutulungan sa pagpapatibay ng programang pangkabuhayan upang mapaunlad ang komunidad at mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga residente, partikular na ang mga kababaihan. Mula sa Tandag City, Nida Grace Patosa Barcena ng Philippine Information Agency, Surigao del Sur para sa Balitang Pambansa. Nakahanda ng itayo ang 19 na gusali na may higit 3,000 units sa Barangay Pulang Bato sa Cebu City. Ito'y matapos lagdaan ng local government ng Cebu City at ng Department of Human Settlements and Urban Development ang Memorandum of Agreement para itayo ang pabahay sa lugar. Bahagi pa rin ito ng 4PH flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nagkaroon ng groundbreaking ceremony at ipinakita rin ang model unit sa mga benepisyaryo. Nasa 25 metro kwadrado ang sukat ng bawat unit na babayaran ng mga benepisyaryo ng higit sa 4,000 pesos kada buwan. It's going to be 2 years the most. It's going to be in my ambition. I'm going to do this like 15 months because I love to do this as fast as we can because ganahan ko nga mo focus na lang gid aning 4PS because it will help create virtue and value sa mga Pilipino. Handa ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang matagal na alyansa, pakikipagkaibigan at kooperasyon nito sa Pilipinas. Yan ang tiniyak ni US President Donald Trump sa ipinarating niyang mensahe nang nag-courtesy call si US Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinukoy din ni Hegseth ang layuning palawakin ang military-to-military cooperation ng US at Pilipinas. Muli rin niyang binigyang diin ang matibay na pagtutulungan ng dalawang bansa, partikular sa usaping depensa at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pinuri naman ni Hegseth ang pagtindig ng bansa sa pagpapatibay ng soberanya sa West Philippine Sea. Ipinunto rin niya ang importansya ng deterrence o mga estratehiyang makaiiwas sa anumang gulo sa South China Sea. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos ang suporta ng Amerika sa pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop,
is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region, within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. Binuksan na sa Pasig City ang isang Smart Care Facility para sa mga senior citizens na pagpapahalagayan sa kanila. Talagang madadama nila si Jel Guzman ng PIA National Capital Region sa Balitang Pambansa. Bukas na sa lungsod ng Pasig ang isang Smart Care Facility para sa mga senior citizens. Pinangunahan ng mga opisyal ng lungsod Pasig at mga opisyal ng Japan International Cooperation Agency o JICA at INFIC Incorporated na pabubukas ng pasilidad. Ang Mago Coro Elderly Care Facility ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Pasig sa JICA at INFIC Incorporated. Bukod sa Japanese-style elderly care, ang pasilidad ay gumagamit din ng smart care technology. Nagpasalamat ang mga opisyal ng Pasig, LGU, sa JICA at INFIC para sa proyektong ito. Ang Mago Coro ay nangangahulugang taus-puso o sinseridad na tiyak madadama ng mga nakatatanda sa lungsod ng Pasig. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jel Guzman para sa Balitang Pambansa. At maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa.